Ayan, okay na. Good morning! Welcome to our weekly kapihan sa Senado. Fortunately, 2 linggo na tayong may kapihan. And for today, our guest is the Chairman of Committee on Civil Service and Governmental Organization. Let us all welcome Senator Antonio Trillanes. Hi sir, maganda umaga. Magandang umaga sa ating Senate Media Bureau na nagagandahan this morning. Wait lang sa mga ligo lang. Medyo banda na ito tumingin. Ulit lang. Never. Tumingin ba? Sabay. Saan ba tumingin si Sen? Okay, sir. First, recently, yung San Francisco Police Department, kanila pong tinapos yung joint training with the PNP dahil po din sa issue ng alleged human rights abuses dito sa ating bansa. And then, kahapon naman po napabalita na pinigilan yung pagbibenta na about 26,000 assault rifles dahil din sa issue ng human rights abuses. So, ano po ito? Is something na alarming po ba itong sunod-sunod ng ganitong aksyon ng US against our country? Itong mga nangyayari na examples na sinet mo, Ate Sally, ay ito ay mga indikasyon na hindi natutuwa yung Estados Unidos at ang international community sa mga nangyayari dito sa Pilipinas, particularly yung extrajudicial killings na tinatawag o yung human rights violations na yan. Ngayon yung mga apologies ni President Duterte ay mamaliitin ito, pero they miss the point eh. Walang positive spin dito. Walang hindi mabuti yung mga pangyayari na yan. So dapat ang tingnan natin at aminin natin na meron talagang maling nangyayari dito sa pamamahala ni President Duterte. Ako po ay nag-participate dun sa investigation, dun sa extrajudicial killings. Nakausap din natin ng malalim itong si Mr. Edgar Matubato. At pinag-aralan natin yung mga nangyari sa Davao City. Buo po ang aking paniniwala na si President Duterte ang nasa likod ng extrajudicial killings o DDS sa Davao City, at ako rin po ang naniniwala na siya rin ang nasa likod nitong extrajudicial killings na nangyari ngayon sa ating bansa. They are blaming local and international media dahil mga mali daw yung impormasyon na binabalita, kaya nagre-react ang US sa mga maling informations. Yung mga ganyan, mga media spin nga yan, ng mga apologies ni President Duterte. Pero nga, kagaya nga ng sinabi ko, kung itong mga nangamatay na ito, 4,000 mahigit na, totoong mga tao po ito. Nagsimula ito nung naupo siya sa pwesto. Ngayon, kung hindi siya ang nasa likod nito, bakit hindi niya mapigil? At instead, ini-encourage pa niya yung killings. So, yan yung malaking problema na kailangan harapin natin dito. Pwede tayong magbulag-bulagan, pwede tayong maghanap ng alibay para kay President Duterte, pero siya nga mismo, umamin siya na pumapatay siya ng tao at siya yung nasa likod ng DDS sa Davao City. Tapos ngayon, tayo pa'y naghahanap ng palusot na para sa kanya. So yun ang malaking problema ng ating bansa ngayon, ng ating lipunan, na kung paano natin harapin itong mga pangyayari nito. Since you are long-time ally ng US, is it fair na ganun yung nagiging trick sa ating trato sa atin ng Amerika? Alam nyo, hindi natin mabiblame yung ibang bansa kung paano silang mag-react base sa mga polisiya natin dito. Kagaya nung nakaraang administrasyon, nagre-react naman yung China
base dun sa mga polisiya ni President Aquino. So hindi natin sila mabiblame dahil lahat ng mga bansang yan ay nagtutulak ng kanilang interest, nagpo-promote ng kanilang advocacy, basically to make this a better world, ano? To live in. So yan yung mga ginagawa nilang mga polisiya para yung mga developing countries ay sumang-ayon sa global standards. Kumbaga, kung natalikuran na ng buong mundo, ng international community, yung practice ng mga gobyerno ng pagpatay ng kanilang kapwa, ibig sabihin nun, ay hindi na yun uubra o mali yun. Kaya nga ngayon, tayo, mga developing countries, ay nagagabayan dun sa mga experiences ng mga ibang bansa. So na-mention niyo yesterday na initial pa lang to, start pa lang itong mga nararanasan natin, yung pag-start ng joint exchange training program ng US at saka ng PNP, tapos nasundan nga yung allegedly pag-stop dun sa pagbenta ng assault rifle. So ano yung magiging impact nito sa PNP dun sa kanilang enhancement capability? Alam nyo, sa akin naman, tayo, adaptable tayo as a people, as a government, as an institution. Kung ano yung available, ay nagagawa natin ang paraan. I am sure, pag nagsara yung isang pinto na yan, may ibang pinto na bubukas. Pero nga, as I said, hindi yun yung point. Ang sinasabi ko rito, indikasyon yan ng isang malaking problema na nangyayari dito. So, yan, maliliit pa lang yan, kaya pa yan. Pero mga sinyalis yan of the things to come. Palala na palala yan, pwede tayong tamaan economically, ito yung mabigat, dahil baka nilatamaan na mawawala ng trabaho, na ngayon may trabaho. At even socially, culturally, may mga pinto na magsasara dahil sa mga ganyang practice. Nakita na natin yan, kung mabigyan natin ng panahon yung history ng ating kasaysayan ng ating mundo, makita natin yung mga ginagawang mga policies na pag-influensya ng domestic policy. And you cannot blame all of this international community from doing that, because they can and they believe na mali talaga yung ginagawa. Sa akin kasi, yun na nga tayo mismo, tama ba yung nangyayari ngayon? Na 4,000 na mahigit yung namamatay at ini-encourage pa. And sabi ko, dapat ma-reconcile muna natin yan mga nangyari niyan with what we believe is right and wrong. Di ba? So, yun, doon mo tinitignan siya. Kasi hindi mo masasabi, kahit na nung angulo mo tignan, hindi mo masasabi na yung ginagawa ni President Duterte ay ikabubuti ng ating bansa. Hindi lang yung pakikitungo sa international community, no? Kung hindi, itong mga ginagawang pagpatay sa ating mga kababayan. At sa akin, walang debate dun sa war on drugs. Maliwanag yan. War on drugs, sige, lahat tayo, lahat ng mga magulang kontra dyan. Pero ang pinag-uusapan dito, ano yung approach mo? Ngayon nga, wala ka pang nakikitang holistic program on how to deal with drugs. Ang sinasabi lang, patayin. Sa akin, mali yan. At bilang halal na opisyal ng gobyerno, ay tinitindigan ko yan. At ito na nga, nagdidismaya ako dun sa mga ibang kasamahan kong kinukundon pa yung ganitong practices o nagbubulag-bulagan sa ganitong mga pangyayari. Sa akin, ang tawag dyan, mga enablers, of these evil deeds. And noong panahon ng hapon, World War II, ang tawag dyan, mga collaborators. Who are they, sir? Well, lahat ng mga mga opisyal ng gobyerno, lahat ng halal ng gobyerno, halal na opisyal ng gobyerno,
na nag-iinganyo pa o dinidepensahan itong mga pangyayaring ito. Okay, Jan. Sir, may magagawa pa ba si Duterte or ano dapat ang gawin para kumbaga tumin back the favor of those? Hindi gagawin niya ito to please the international community. Gawin niya ito dahil ito ay tama, ito ay ipahinto niya sa kanyang kapulisan itong extrajudicial killings. Mabilis yan. Pag sinabi niya sa PNP na pagka meron pang namatay na mga sibilyan or mga suspects, kung ano man ang tawag nila dyan, ay i-relieve sa pwesto at iimbestigahan, hihinto yan. Kaya nga sinasabi ko dun sa mga PNP commanders on the ground, huwag kayong sumunod sa utos na mali. At pagka nagpalit yung administrasyon at inimbestigahan kayo, kayo rin ang mananagot dyan. Maniwala kayo, hindi kayo sasagutin niya ni President Duterte. Sir, nag-file kayo na resolution seeking Senate inquiry on the involvement of PNP dun sa EGK. Pero according to Senator Panfilo Lacson, baka hindi na kailangan dahil na-cover na yun ng series of investigation ng Committee on Justice and Human Rights. Definitely not. I totally disagree with that. Dahil ito ay kakaibang kaso. Ito yung pinakamalaking ebidensya ng kasangkot yung mga tiwaling membro ng kapulisan dito sa mga pangyayaring EJ case. At paano masasabing nasama doon, nangyari ito after na isinara na nila yung committee hearings. Even nga yung mga witnesses ng human rights, hindi na rin nila pinakinggan. Kaya kung ano man ang resulta niyan, whitewash yan. At hindi ka panipaniwala yan. Talagang nabibirahin kayo kung ano man yung resulta niyan. Okay, Mayan and then Tara. Sir, yung doon lang sa firearms na ayaw nang magbenta or kung di matuloy man hindi magbenta yung US, sinasabi nila President Duterte sa ni General De La Rosa na open naman yung Russia, China, Germany. So you agree with that, sir? Na we have other markets naman. Hindi kawalan yung US. Hindi, sabi ko nga, we can live with those things. Pero that is not the point niya. Ang point nito is yung mas malaking problema nangyayari dito kung bakit nangyayari yung mga yan, bakit ginagawa yan. Napapabawan niya ako dun sa response nila parang pinapaikot pa na ikinabuti natin. How can that be? How can you put a positive spin on that? Di ba? Well, siguro yung ating mga kababayan, mamumulat na lang yan pagka medyo mas nararamdaman nila yung tama. Pero, sir, si Senator Lacson sabi niya, how bully daw yung US to do that to us na tapos si Senator JV flexing muscles lang daw yung US kaya nila to do. Napakadali nilang ituro sa iba, no? Pero yung nandito sa ating bayan na pinapatay yung kapwa natin, si President Duterte, hindi nila masabihan ng kahit na ano. Di ba? Sino ba yung tunay na bully dito? Hindi nga bully, mamamatay tao pa. Di ba? So yung local manufacturing, yun yung suggestion ng ilang mga legislators ng mga firearms and equipments for the AFP and PNP. Okay naman yan. Dahil dati na tayo merong ganyan at may industriya tayo na nagde-develop ng mga or nagma-manufacture ng ating mga weapons at ammunition at makakatulong yan, makakapag-provide ng trabaho yan. Sana kung ma-develop nila yan, di mas maganda. Well, I'm all for that. Sir, before Tara, so paano may conclusion na kayo na whitewash, ano man yung maging committee report ng Committee on Justice and Human Rights? Well, yes, kasi marami pang hindi natapos eh. Bakit? Ano yan? Nababasa niya yung future? Nababasa niya yung nasa isip nitong mga testigo na ito para maisama niya doon sa kanyang committee report? Narinig niyo naman yung mga statements ni Senator Gordon. Talagang anggulado at tilyado na para kay President Duterte na kanyang alay. So, kaya yun yung napoforesee ko dyan.
So hindi kayo pipirma dun, sir? Kung pipirma man ako, I will dissent. I will disagree with the findings. Meron na sir, ikot na sa inyo. Wala pa, and I doubt kung idadaan sa akin yan. Pero As members, sir, di sa ba? mga di babasahin na siya. Yes, pero by practice, nung iba, pagka naka-majority na sila, they will submit it to the floor. So wala kayong intention, sir, na mag-submit ng separate committee report, parang minority report? Pagka nakita ko na, then if we need to write a dissenting report, then we will. Or just inform the public in another way. Okay, Tara. Question na, yung una muna. Sir, what do you make of China's sort of backing down sa Panatag show? Is this something to be trusted? And my other question is, yung ganitong development with the President's demeanor niya and how he runs the country, meron kung before of destabilization, what do you know of? Okay, yung development sa Panatag Shoal, i-welcome natin, ano? Anything sa ating dito kasi, dapat tayo, as a friendly nation, magkapagkaibigan tayo sa lahat para sa benepisyo ng ating bayan. So, I have nothing against building better relations with China, but not at the expense of the other relationships. Kasi pwede naman mangyari yan. You can be a friend to all. Let's cite Singapore. Strategic ally nila yung US, pero trading partner nila yung China. And so, talagang sila, they get the best of both worlds. Hindi naman seloso yung mga bansa na yan eh. And in fact, yung US at saka China, they're the biggest trading partners. And annually, nag-uusap sila. So, bakit tayo kailangan mamili? Kasi hindi naman nila tayo pinapapili. In fact, both countries are encouraging us to be friends with the rest of the world. Okay, next is yung sa destabilization. Wala tayong naririnig na ganyan. So, sir, according to Senator J.B. Harris, ito yung pag-resign ni FDR as envoy to China and indication daw yun na may plot against the president. Sobra naman mabilis. Ano muna? May mga ano yan. Ano lang yan? Let's just say na yung pagre-resign ni President Ramos is something personal to him. Merong ginawa si President Duterte that is a deal breaker to him na hindi niya na kinaya. Kaya siya nag-resign. So, whatever that is, we just have to ask President Ramos about it. Pero yun na nga, I am sure maraming mga members ng armed forces na hindi komportable doon sa direksyon natin, particularly yung pagkat ng tayo sa US at pag-align militarily with countries like China and Russia. So, we're not wired that way, or the soldiers are not wired that way all these decades, And ang ano dito, tanong, would that be enough for them to oust President Duterte? I don't think so. Hindi pa deal breaker. Hindi pa deal breaker. Yan ang pinag-usapan. Pero sir, hindi ba it's too early na isang supporter ni Duterte nag-resign na ngayon is early? Sa akin nga, it's already a bit late, based on my standards. Dapat doon pa lang sa kabinete, yung alam mong mali, dapat tinitindagan mo na, inilalaban mo na kay President Duterte para makumbinsi mo na hindi niya nagagawin, hindi niya itutuloy at ikapapahamak na ating bansa. Kung itinuloy pa rin niya, dapat wala ka ng reason para mag-stay doon. So, ang conclusion mo lang doon ay yung mga naiiwan dyan sa kanya,
na whether sa kabinete niya o mga kaalyado niya sa Senado, sa Kongreso, at kung ano man, yun na nga, sinasabi ko. Ang tawag na lang dito ay enablers of evil deeds or collaborators. Dahil pagka wala ka pa nakitang mali ngayon, wala na akong nakikitang pwedeng gawin para kontrahin mo. Sir, along that line you said na wala akong nakitang tama. But at the same time, you're saying hindi pa deal breaker from the point of view of the military. Ano yung tipping point you think? Sa akin kasi, ano yan, yung military is a microcosm of Philippine society. Ano yan, ngayon, di ba, marami pa rin umaasa na babaguhin ni President Duterte yung Pilipinas, ayusin niya lahat ng problema na ating ng bayan, tatanggalin yung corruption, at illegal drugs, ano ba yung sinabi, traffic, 3 to 6 months. Di ba? Marami pa rin humahawak doon eh. So, unless sila mismo ay makita nila sa kanilang mga mata na hindi mangyayari yung mga yan at pinasakay lang pala sila at sila mismo kumatok sa bahay nila yung mga problema ito, yan ang deal breaker. Okay, John? Sir, can I just go back sa panatag show issue? Sir, kahit na nakakapagpangisda kasi yung mga fishermen natin, may nagbabantay pa rin ng Chinese Coast Guard. Hindi ba parang they're still asserting their rights supposedly over the territory and using empire? Ganun na nga. At ang sa akin naman dito ay yung area na yan kasi marami kasing hindi gaanong nalalaman yung peculiar situation ng panatag. Ano yan eh? It's a typhoon shelter. So open yan basically sa lahat ng barko sa buong mundo na nais mag-seek ng refuge. Kasi pag nasa loob kanyang laguna yan o sumilong ka doon sa kabilang side, makakaano ka sa alon. Maalon dyan sa lugar na yan. Ngayon, kaya technically, any ship of any flag can stay there for as long as it wants. So walang illegal doon. Ang magiging illegal lang is pagka merong mangisda doon. Kasi it forms part of our exclusive economic zone. So, ganun yun. Ngayon, kung mag-stay sila dyan, is an indication that they are asserting at least yung tinatawag nilang administrative control. And sa atin, we'll have to ask si President Duterte, what's stopping you from sending ships there as well? Di ba? O kung gusto mong bantayan mayroon, di ba? Gano'n lang naman yun. Okay, Myla. Adan. Sir, John. cause for celebration ba talaga ito development na pinapayagan sila mag-fish kung yun nga, nakabantay pa rin yung Chinese Coast Guard. Diba in the first place, do you really have to ask for the permission? I agree. Hindi mo kailangan talaga mag-ask ng permission. Doon natin malalaman kung sino talaga yung may-ari dyan. Is pagka humingi ka ng permission sa kanya, ibig sabihin, inamin mo na sila may-ari. So yun ang ano natin. Yan, it's a very tricky situation. Hopefully ma-resolve yan eventually. Pero sa ngayon, habang mainit yung sitwasyon na yan, hindi pa. Okay, Myla, and then Mean. Sir, nakap lang sir na pinayagan ang ating big fisherman na nakabalik doon. Hindi ba sir, parang suspicious na nakipag-negotiate siya? Wala bang violation yun? Paano natin malalaman kung nagkaroon ng negotiation si President? Siya lang na with members of the Chinese.
sa mga ganyang bagay kasi talagang ano yan eh, no? Noong 2012, I was involved also sa ano dyan, back channel negotiations. And strictly confidential yan eh. At ang ano naman natin dito, ultimately, meron na tayong hawak na ruling ng arbitral tribunal. So hindi na ma-undo yan regardless of what they actually say. Alam niyo, hindi posible yung sinasabing binenta mo yung isla, gano'n, parang may dito sale, ano, na may titulo. Hindi, ano yan, hindi ganyan yan. Okay? Hindi mo sasabihin, oh, hindi, kaya sila nakakaganyan, nakakapwesto dyan dahil pinayagan. Hindi, kaya sila nagpo-position ng mga bato dyan is because they can. Di ba? And they want to project. So, tayo naman, pwede mo rin makipagbunuan ka ron. Magpwesto ka rin doon. Kaso nga, who wins in that game? Wala naman eh. Kung mamatigasan kay parehas, pero kahit na 1,000 barko ilagay ng China dyan, hindi pa rin niya pwedeng masabing kanya yan. Sir, kapag sir na hindi nakikaharas na sa fisherman natin, hindi ba suspicious, na ganun lang easily mag-giveaway ang Chinese? Alam nyo, Kung walang mga nangyayari sa fisherman. okay, ganito yan, ano, nag-committee hearing ako niyan 2 beses. Tinanong ko yan mismo, meron din tayong satellite images noon. Dati namang nakakapasok. In fact, tinanong ko yung isang resource person doon and we can give you the transcripts. Hindi sila tinataboy. Okay? Ang sabi ko nga, no, yung shoal per se is a typhoon shelter. Anybody can enter that shoal. Ilang beses na rin tayo nung panahon ni President Aquino, ilang beses na rin tayo nagpa-check doon kung may tinaka yung structure, may yung mga building blocks, lahat-lahat. Unimpeded yon, pumapasok. Yung mga mangingisda, hindi ka naman kasi mangingisda sa loob eh. Kasi makukuha mo doon yung mga endangered species. So bawal din yun. Bawal kang mangisda. So yung ating yung shoal, maliit lang yun. May nagre-report, I don't know kung ano yung job yun, 150 square kilometers, square nautical miles daw yun. Hindi. 1.5 square nautical miles lang to. So, yung haba niyan, 1 nautical mile, then 1.5 nautical miles yung diagonal. So, yung show niya, talagang shelter lang yan. Hindi ka pwede makapaghakot ng mga isda dyan. And yung mga karamihan ng mga ating subsistence fishermen, hindi sila pwedeng lumayo beyond the horizon kasi wala silang navigational equipment, wala silang radar at GPS at radio. So, pag lumayo sila, ay kapanin nila yan. Yun lang, na-assign kasi ko dyan. Kaya more or less, alam ko yung area, even yung demeanor, yung mga movement ng mga mangingisda natin, hindi yan pinapasukan sa loob. Sa ngayon, kung mangingisda ka sa labas, nobody stopping anybody, pero hindi nga sila pumupunta dyan. Alam ng mga mangingisda, yung mga high seas fishermen, alam nila yung daan ng tuna o kung saan. Hindi iyaan, parang ano lang hindi doon sa loob hindi sa loob. At yun na nga. So, walang mapapala sa loob, sir, yung mga mangisda. Pag pumasok ka doon, it's for you to seek shelter or kukuhanin mo yung mga endangered species doon. Yung mga pawikan doon, yung mga kung anong mga bawal. And noon, when I was still in the Navy, pag pinupuntahan namin yan, ang mga pumupunta dyan,
yung mga nagbebenta ng mga kontrabandong yung mga illegal, nagpa-practice na illegal fishing, yun nga, kumukuha ng endangered species, tapos binibigay nila sa mga Chinese fishermen. Dahil yung mga ganong exotic na mga isda ay mahal sa China. Pero karamihan ng mga mangingisda ay nasa labas ng shoal. So, yun. So, hindi ba yung naging allegation na pinimigay niyo yung Scarborough Show? Kaya nga, sabi ko, napakalaki naman siguro ng komisyon ko dyan. Kasi kung magbenta ka ng isang lupa, malaki na yung komisyon mo eh. Kung ganyan, well, yun na nga, no? Yan yung mga intrigero, yung mga kalaban natin sa politika. Pero kita nyo, kung totoo man yan, dapat nagmamadali na silang mag-imbestiga niya, mag-file na ng kaso niya. Di ba? And the fact na nanalo tayo sa arbitral tribunal ano yung binenta natin? Di ba? Okay, Ann. Sir, yung the fact din na wala naman talagang formal agreement between Philippines and China for the Panatag Shoal, yung pinapayali ng fishermen. So where does that leave us? Parang at the mercy of, pag ayaw na naman nila, hindi na naman tayo pwede pumasok. Hindi. Sa amin kasi lahat ito mga spin. Di ba? Kailangan ipakita na because of his trip there, things were suddenly better for the fishermen. Bigyan na natin yun. Pero nga, sa akin nga is hindi naman nahinto, hindi naman pinahinto yung mga mangingisda sa pag-isda doon sa area na yan sa West Philippine Sea. Otherwise, di ba, kung ngayon lang yan sila, anong ginagawa nila the past 4 years? So sinabi nilang pinahinto sila Sir, di ba hinahabol sila ng mga fishing vessels din ng China, yung mga Chinese fishing vessels? Alam nyo, nung panahon ni President Aquino, inimbisigahan natin yan. And there is a story behind that. Pero di ba, makikita mo ngayon, in fact, nag-conduct nga ako ng investigation, ando doon mismo sa transcript. Meron kaming satellite images doon. Kung asan yung mga mangingisda, nasa loob ng shoal, nasa loob at nasa labas. So, yun yung proof. That was to disprove yung sinasabing habulan, kaya kami nag-conduct ng committee hearing. So, yun yung, maraming kasi dito, no? Maraming interest involved. Kaya, sa akin, subukan nyo na lang. Magpadala yung network ninyo, covertly, ng, fishing boat. Punta kayo doon, quietly, tignan nyo kung ano yung sitwasyon doon. So, di ba may video nung nakaraan yung hindi pa ito nangyayari? Di ba yung may megaphone na pinapalis sila yung mga Filipino fishermen? So there's truth to it din talaga, sir, na hinahabol sila before. Yes, may mga incidents nga na gano'n. Pero hindi yun yung rule. Hindi yun yung norm. Okay? So what brought about that particular incident may be an entirely different circumstance than what perceived it to be. So, pero nga, we conducted several investigations through Senate hearing and covertly pa-imbestiga tayo dyan. Sir, ibig sabihin po, yung Chinese military is unit off? It was never, you roped off. Hindi. Kaya nga, nabigyan ba sila ng Bigyan natin ng, yung sa committee hearing, no? Dalawa yun eh. One was 2015, one was 2013, October. So hindi siya roped off, sir, pero yung mga incidents na dinadrive away, you think may ibang behind that? Hindi. Sa akin, let's take it at face value na maaaring may insidente na gano'n. Pero, nung inimbestigahan natin after, hindi naman.
So, may pinapapasok naman. So, kumbaga, it's an on and off thing. I don't know kung anong polisiya nila dyan. But as far as I know, as early as 2013, ay ando doon yung ating mga Filipino fishermen. 20, hanggang ngayon. So, yung mga sinasabi ko ay pumapasok doon. Pero nga pag nasa labas ka, hindi ka naman hindi ka pwedeng pigilin. And ang laki-laki nun eh. 3 barko yun. Ang laki-laki niyang West Philippine Sea. Hindi nahinto ang pangingisda ng mga fishermen natin. Ngayon, ang tanong doon, pag pumasok ka sa loob, sabihin hindi ka na nakakapasok sa loob, hindi ka na nangingisa. Tingnan muna, tatanungin natin yung mga ingisa nila. Ano bang kinukuha mo doon? Anong isda ba yung kinukuha mo doon? Mga pawikan? Bawal yun. Di ba? So, yun yan. Sir, does that mean that medyo overstated itong victory na nakakapasok na yung mga fishermen? Is that the point? Sa akin nga, let's believe what we want to believe. Diba? Let's believe what we want to believe. Pero sinasabi ko, for most Filipinos, and even the so-called experts, they just fire away without really thinking or knowing what goes on in that area. Yung Scarborough Shoal, sabi ko nga, maliit yung bunganga niyan. Maliit yan, tapos makakapasok ka sa loob, pero as far as I know, bawal mangisda yan sa loob. As far as I know. Ngayon, dati nga yan impact range eh. Kumbaga pang target practice eh. So, yun yun. Pero ang Chinese nakapasok sa loob. Lahat nakakapasok sa loob. Hindi bawal harangin yan. Kasi ano nga yan eh, it's a typhoon sanctuary ng mga mariners. So nasa mariners handbook yan. Pagka nabaybay ka dyan at nagka-aberya yung barko mo at hindi maganda yung panahon, pwede ka pumasok dyan. It's a typhoon shelter. So, hindi pwedeng harangin yan. Yun lang. Marami lang kasi siyempre, yung iba, hindi naman nila alam talaga yun. Okay, hindi pa related question. So, sinasabi nyo na okay lang na nandun ng Chinese vessels, paano pang i-assert natin, na-easy natin, bakit pa tayo nag-assert sa international tribunal? Hindi ko sinabing okay na nandoon sila. Hindi okay na nandoon sila. Pero ginagawa nila yun dahil they can. And they want to assert. Kaya eventually na obliga si President Aquino to file that case para manigate yung 9-dash line claim. O di ba yun yung claim ng ownership na negate yun. But ano gagawin natin dyan? Na nandiyan dyan sila. Pwede nating tapatan. Bawat barko, tutukan mo. Pero, di ba? What do you intend to accomplish? Di ba? Wala eh. Pero ang kwat dito, o yung ownership, as far as we are concerned, atin yan. Sila, iniisi sila, as far as they're concerned, kanila yan. Sabi nung Vietnam, kanila yan. So, yun ang sitwasyon. So, who gets to resolve that? So, pag hindi pa natin, hindi pa kailangan nalaman natin kung ano yung mga deals ni Presidente doon sa China, freedom of information, is he not supposed to disclose kung nung napag-usapan doon? At sa akin, they've already disclosed it. Sinabi nila na ano yung term nila, friendly arrangement. So, you'll have to take their word for it. Ngayon, if there's something patently wrong with that, then you can take it to the next step. Kasi sa akin, ang concern ko is very basic yung domestic policy natin.
pinapatay yung taong bayan. Bago ko ma-divert attention ko doon, teka muna, people are dying each day. 4,000 plus na yung nakamatay. Di ba? Who gets to speak for these people? Okay, So, I think So, sir, Jan. follow up lang kay Ampay. Kasi ano sir, may friendly arrangement. Pwede bang verbal lang yun? Or talagang meron mo written yun na ano yung detalye? Ano yung pwede ba natin makuha yun? Hindi. Sa nung sa experience ko nung nag-back channel, nung binaha ng barko yan ng China na umabot ng almost 100 ships inside and outside the zone noong 2012, napapayag natin silang umalis, hanggang 3 na lang yung naiwan na verbal lang. So, ganun din ngayon to, sir. Oo. So, ang nangyari nun, walang without surrendering or without even talking about sovereignty issues. Kasi pag nagsimula kami ng usapan, yung China, mag-i-insist siya na on the Chinese side, we assert that we have indisputable claim over Scarborough. Pag turn ko naman, sabihin ko, on the Philippine side, we assert our indisputable claim sa Scarborough. But that's not why we are here. So kumbaga, without surrendering sovereignty, you talk about the de-escalation of the issue. So eventually, umalis. Di ba? Ilan na lang yung nakita dyan. Nung nire-report ng ABS-CBN yan, ang daming barko dyan. Naghahabulan sila nung panahon na yun, nung 2012. Pero, nung natapos na yung back channel, 3 na lang yung naiwan sa labas pa. And after doing that, pinagkamalan pa akong binenta yung Scarborough. Napahupa na nga natin, napaalis na nga natin. Sa lahat ngayon, na-assert ba ng tama ng administration ni Presidente Duterte yung ownership natin o it will have to take time pa? Based on what they're saying, they're not even talking about it. And sa akin kasi, whether i-assert mo or hindi nyo pag-usapan, hindi naman nare-resolve yun eh. Yung claim na yun. Sabi ko nga, siguro in the future, alam nyo nung panahon ng Hapon, sila may hawak lahat yan. Yung Spratlys, yung area na yan. Sila yung siga nun. Wala naman nag-claim nun eh. Sa kanila, hindi amin to. Nakupo sila doon. Walang makaporma dyan. Not China, not all these claimants. Nung natalo sila ng gera, binitawan na nila yan, doon na nagpakyawan na ng mga isla. No? So, who knows? In 100 years, mali mo maging superpower na yung Pilipinas. Di ba? He can now assert ownership. Pwede natin sabihin, based on our 10-dash line. Hopefully, hindi ma-resolve nila yan. Okay, Mayan, and then Jan? So yung sabi nyo yung agreement daw, arrangement daw, it's verbal. So anong hold natin dun yan? Would it be better na sana nagkaroon ng written or something? In-exploit na talaga yung closeness natin with China? Hindi nga kasi, walang bibitaw dyan. Walang bibitaw sa sovereignty issue. Kaya you cannot put anything in writing. Makukompromiso yung posisyon ng Pilipinas, makukompromiso yung posisyon nila, kung papayag sila na bitawan nila ng pirmahan, they won't do that regardless of the closeness ni President Duterte and China. So we should just be happy with verbal arrangement for now. Hindi, sa atin dito is for as long as may tulak natin yung interest natin, okay, paborito. Okay, Tara. Sir, how would you assess the overall approach of President Duterte on the rescues and Panatag issue with China?
Ang sa akin, ano yan, ang titignan natin yung end result. So kung naitulak niya yung interest, and that remains to be seen, di pabor yun, okay yun. Kaya hindi ako gaanong critical dun sa pag-build ng friendly relations with Japan, China, and the others. Kasi alam ko, maitutulak nun yung interest ng ating mga babae doon. I am critical about criticizing or breaking ties with other countries. Kasi negatibo yun, walang positibo doon. Yun yung aking point. So, when you build bridges, marami ka na itutulak. Yung interest ng mga OFWs natin doon, yung trade and commerce natin, yung turista papasok dito. So, pabor yun, positibo yun. Whether sa China, whether sa Japan, in the other countries. Pero, pagka nagkakatay siya with the Western countries, malaking negatibo, walang positibo yun. Sir, from NICA, recommended ba na deploy na barko ang Navy o kaya Coast Guard? No. Dahil kahit nga bahain natin ang barko yon, kahit mas marami yung barko natin dun sa kanila, hindi pa rin mariresolve yung issue. Magsisigaan lang doon. Siyempre, pag nagpadala ka ng 100 barko, magpapadala naman sila ng 1,000 barko. So, until magkakaputukan na, which is what we tried to avoid noong 2012. Kasi kahit, sige, ngayon kung magbibilangan, based doon sa satellite images, mas marami tayong barko doon, marami mangingisdaan doon eh. Di ba? So, you can notch that as a naval victory if you want to, pero hindi ganun eh. That's not how this game is played. Okay, Joyce. Sir, papaalis na naman daw po si Matubato kasi hindi na naman daw siya nag-appear sa arena. As para sa nagkaroon ng motion for the postponement ng hearing dahil may pending motion na i-transfer yung venue over the holidays. I don't know, pero supposed to be i-consider nung judge yun. Sir, nasa custody niyo pa rin si Matubato. Yes. Anong plano niyo kay Matubato? Kung naasan kayo na another hearing about the double death? Ang sa atin, si Mr. Matubato, he is a vital witness dito sa mga nangyari patayan sa Davao City. So, under a friendlier political atmosphere, mailalabas yung katotohanan about that, and eventually, they may lead to filing of appropriate charges. So wala pong bagong witness na pwede mag-corroborate na dito kay Matubato? Supposed to be meron, kaso nagko-cover up na itong si Senator Gordon. Sir, when you say, sorry, follow up lang doon natin, yung friendlier political atmosphere, you mean after the administration? Yes. After the administration of President Duterte at lahat yan, hindi lang itong kaso na kay Mr. Matubato, kundi yung mga nangyaring EJ case, lahat yan iimbestigahan at kakasuhan yung mga tao yan. Hindi pwede, kasi alam nyo, pag pumatay ka ng tao, kailangan may pananagutan talaga eh. Whether kung sino man yan, hindi pwede na. Kasi di ba yung mga galit nga tayo sa magnanakaw, doon pa sa mamamatay tao. Di ba? There's something wrong about our morals these days. So, sa year 2022 pa, sir, naabot ba ng 2022? By design, gano'n, di ba? We're willing to wait. Hindi pa alam, It's supposed to be, Follow lang, mabilis na sir. Yun nga sir, may ruling na daw yung judge na maglalabas ulit ng warrant. So ano next step yung surrender nyo naman ulit sa Matubato? We will be forced to, again,
Pero dito mo makikita, alam ng mga abogado ito, nag-file ka na ng motion for postponement ng arraignment kasi nga, because ano to general knowledge na at risk yung buhay ni Mr. Matubato kasi inakusahan niya mismo yung presidente ng Pilipinas na mamamatay tao. So, di ba? Konting konsiderasyon lang yon. Pero dito mo makikita, this is persecution under this regime. Okay, Jan? So, kaya ito yung sinabi niyo, dapat may corroborative na evidence or witness kasi sinabi ni Matabato, pero kinover up already. Hindi, hindi. Maraming magpo-corroborate nung testimony ni Mr. Matubato in relation to the pattern of behavior and itong nangyari EJ case na yon. Di ba? Kasi ilan sana yun yung magpo-corroborate yun? Yung nasa CHR witnesses, mga siyam pa yun. And merong mga nag-express ng bizar at mga nade-develop na mga evidence. Pero wala na eh. Tapos na eh. We will never know. Pero sir, wala bang nagpadala ng feeling na dati rin niya ng BDS? Willing din sana na mag-testify. We will never know. We will never know. Okay, sir. Few days ago, President Duterte promised to God that he will not curse anymore. Pero kahapon, back to God na yung pamagdagmura na uli siya. So, it shows ba na walang isang salita ng Panginoon? Sa akin, hindi na bago yan. Ano? Nakita ko na yan. Narinig ko na yan. I will not run. I promise not to run. Kayo lang naman yung may gusto. Hindi ako tatakbo. Pagkapangulo, plano ko mag-retire. Sakay naman yung Pilipino. Oh. Di ba? Hindi nyo nakita na naisahan kayo doon. Ngayon, iniisa. Di ba? Oh, 3 to 6 months. I will stop crime and ano. Sakay na naman. Eh, meron pa ako narinig eh. Sinabi niya to. Pagka naging presidente daw siya, bigyan nyo siya ng 3 days, tatapusin yung smuggling. 3 days So, kumbaga, sinabi rin yung jet ski. Di ba? Sinabi niya na dodoblihin niya yung sweldo ng sundalo at pulis simula daw August. Ano na? December dapat sir. Hindi, sinabi niya na unang August. Next month, September daw. Inulit niya ulit. Di ba? So ngayon, pagka ikaw naisahan, palulusutin pa eh. Pagka na-11 ka, sabihin, na-11 ka na eh. Ngayon, ilan na yan? 1,111 yata eh. So, ilang isa na yun? Yun na nga. Kumbaga, ikaw may diferensya ka na. Talagang nagpapaloko ka na. Di ba nagpapaloko ka na? Pero ang taas pa rin sir na may patuloy sila. Kasi hindi pa nga deal breakers eh. Parang hinahayaan, parang masyado na, kumbaga, they're bending backwards. Alam nyo sa ibang bansa, nung minura pa lang si Pope, deal breaker na yan eh. Kasi doon mo makikita kung anong klaseng pag-iisip. Ngayon, papaikutin pa tayo na nagsimula daw nung alitan between US at sa kanya. Yung US, pinaikot pa ulit, pinaliktad pa eh. Di ba? He wasn't provoked at all. Hindi nga siya kilala ni President Obama eh. Di ba? Tapos sasabihin mo sila nagsimula. There's something wrong with us. Or with the Filipino people. Okay. Alam niyo kung bakit? Alam niyo na nga that there's something wrong with him. And yet, ginagawan pa ng palusot. Kaya nga, naawa ko dito sa mga apologies ni President Duterte dito sa Senado na they're at pains trying to cover for him, offer alibis for him. Intellectual dishonesty na eh. Intellectual dishonesty. Okay, Kasi sinabi niyo na there's something wrong with the, kaya yung shame on your people, me once, shame on me people. Parang 1,000 something times. Sabi niyo, there's something wrong with the
what would you tell them para Sa akin, open your eyes. To the Filipino people, open your eyes. Niloloko ka na. Niloloko na tayo lahat. In worse, pinapatay na nga kayo dahan-dahan. Diba? And it's doing it in your face. So kung mamulat na yung mata ng mga Pinoy, ano yung possible scenario? Ano yung nakikita niyo sa I will leave it up to them. I will leave it up to them. So with the leadership, Kasi dito sa ating bansa, public opinion moves the politicians. Kasi we're supposed to be representatives of the people, so dapat kung nasaan yung taong bayan nandoon ka. Pero yan, kumbaga that has been prostituted already kasi it is politically convenient for you, dito ka. Ngayon, regardless of the public opinion, dapat, kung hindi nila nakikita ng taong bayan yung mali, it is our obligation, our duty as elected officials na ipabulat sa kanila yung mga pagkakamali. That's why we are here. Kaya itong mga senador, mga congressman, bakit ba kayo tumakbo? Para maging tutak ng isang administrasyon o para sabihin yung tama, itulak yung tama? so kasi some legislators are saying na si Presidente Duterte na nagkaroon ng lakas ng loob na batikusin yung hindi patas na relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Ano yan? That's precisely the apologist line. Sila naghahanap ng alibay, no? Na i-spin, na gawing pang tama. Tama ba yung murahin mo yung US? Tama ba yun? Hindi. Alibay na lang yung afterthought na lang yung mga sumunod, na justification. Pero nagsimula ito, remember, nung pinagmumura niya, hindi lang sabi niya, sisipain pa niya si President Obama, unprovoked eh. Dapat yun, yung mali. Di ba? Bakit mo sasabihin? Kung sinabi niya ito in diplomatic language na may unfairness dun sa relationship natin, na kailangan natin rectify yan, and we'll have to pursue an independent foreign policy. If it was stated as straightforward as that, then people wouldn't have minded. Di ba? Kaso, hindi. Naging afterthought yun eh. Dun sa pagmumura niya. Di ba? Bakit niya minura? Kasi criticize daw yung extrajudicial killings. Teka, mali ba na i-criticize yung extrajudicial killings? Di ba? O, ngayon, kaya naghanap siya ng alibay ulit, justification. He dug further yung sa Dahok na incident 100 years ago. Sa akin, kung magsusumbatan din lang, di sumbatan mo na lahat, di ba? Kaso itong mga nakaupo sa pwesto ngayon sa US, they don't have anything to do with what happened 100 years ago. They were not the ones who did that. Buti sana kung itong mga taong nakaupo ngayon, sila mismo yung gumawa nun, then merong hypocrisy. Pero hindi. Diba? So, yun yung aking dito, na how can you put a positive spin out of all of that? There's not. So with the style of leadership of President Duterte, do you think matatapos yung term niya? Hindi ko naman kasi na-foresee. Yun totoo. I can't say. Sa akin, alam mo, tayo eh. We're mortals eh. Di ba? So, you cannot tell. You cannot say. Pero right now, sir, yung mga kakilala niyo sa AF, hindi wala ka naman silang sinasabi sa inyo na hindi na sila hindi nila gusto na Hindi. May mga hindi nga komportable. Merong mga hindi komportable dun sa mga direksyon na pinatahak ngayon. Lalo na yung pakikipag-collaborate.
At no, with the CPP NPA, yun, medyo hindi komportable sila doon. Sir, these are high-ranking officials. From the officer corps. From, sir? The officer corps. Marami, sir. So kung hindi uncomfortable, ano dapat gawin? Kasi pwedeng humantong sa inyo pagiging uncomfortable. Well, I leave it up to you. I leave it up to you. I'm not going to give him unsolicited advice. Pero like you said, sir, yung uncomfortable man, wala pa naman dun sa Wala. Deal breaker. Hindi pa deal-breaker. So diba, nung CA hearing, si Defense Secretary Rizal. Ay, sorry, Rizal. Lorenzana admitted na yung presidente hindi na nasa kinukonsult bago announce ang pangunan like yung announcer hindi na sila nag-consult. Sa akin, kung hindi nagko-consult, why don't you assert and seek audience with the president and give him and volunteer that advice? You can. Tapos nakikita naman sila sa cabinet meetings, they can assert it. Di ba? So, yun. Kaso, syempre, kung natatakot ka na baka tanggalin ka sa pwesto, then ito mangyayari natin. Okay, may Ann. Sure, And then, singit lang to. Para patanong lang. Sir, yung New York-based na NGO, Global Center for Responsibility to Protect, sinama nila sa atrocity alert yung Philippines along with Iraq and Yemen dahil daw sa daming execution. Reaction. Well, that's valid. Kasi tayo mismo, witness natin yan eh. Yung mga nangyari dito sa ating bansa eh. And it's just bad na mas maingay sila sa labas than tayo dito sa loob. Di ba? Karamihan kasi sa atin, siguro wala pa tayong kakilala o kamag-anak na nabiktima. Pero pag kami nabiktima dyan, saka kayo magre-reklamo. Diba? Saka tayo maghahanap ng hustisya kasi tinamaan ka na. So, yun. And that's supposed to be our responsibility na sino yung boses nitong mga tao nito, mga namatay na ito. Kami nyo. Diba? And that's why I was practically calling out to my fellow senators na huwag nyo naman depensahan yung mali. Paglaban natin itong mga biktima na ito. So, sir, parang reasonable na isinama tayo dun sa alert na yun. Yes, definitely. That's one. okay, Neil Tan. Balikan ko lang yung sabi ko kanina, wala ko yung doon na si Presidente Duterte nasa likod ng case na yun. Kasi ang lagi hinahanap ng ebidensya, ano yung ebidensya? Ang ebidensya yung mga patay na tao na mahigit na 4,000. Yun ang ebidensya natin. If you're looking at kumbaga yung mga yung talagang body of evidence, literally and figuratively, yun na yun. 4,000 mahigit yun. Yun namatay. Pero indirectly, Alam nyo, ano yan eh, pag nabasa nyo yung Crimes Against Humanity, it's talking about policy. Ang ginagawa nito ni President Duterte, pagka naiipit siya, he will wash his hands. Sasabihin niya, teka muna, wala naman ako, Hindi. The fact that you announce a policy na pagpapatayin sila, tapos nangangamatay sila, ikaw ang responsible dyan. Ikaw ang accountable dyan. And talagang sasagutin yan at mananagot siya at the proper time. Hindi niya pwede ngayon kakambyo siya na ikaw wala naman akong sinabing patayin. So, dito mo makikita na yung mga pulis na inuutosan nila to undergo those killings, to undertake those killings, ngayon pa lang ilalaglag na sila eh. ibig sabihin siya yung nagbigay ng unsat. Precisely, siya yung presidente, siya yung nagbigay ng policy. Di ba? And the fact that he's not lifting a finger to stop it, is an indicator na talagang siya yung nasa likod niya. Kumbaga sa akin, ano na eh,
yung sa Davao City, ginawa niya ito. May 1,000 mahigit na namatay doon. Hindi yun inimbestigahan, ha? Not a single one of those extrajudicial killings doon done by the DDS as claimed by Mr. Matubato, hindi na imbestigahan. Precisely dahil yung mga gumagawa ay, sabi ni Mr. Matubato, ay doon sa heinous crime investigation section. Sila dapat yung mag-iimbestiga ng ganun, pero sila actually yung pumatay. So, wala yun. Kung may nangyayari sa Pilipinas nung naupo siya, sinasabi niya directly, so, tapos, totoong maraming namamatay, may nahuli pa nga dun sa Mindoro na mga pulis mismo, mga opisyal mismo ang gumagawa. Tapos itong mga testimonya ng mga nasa CHR, pag narinig nyo, ganun din ang mga sasabihin. So, ano na ito? Ano po bang kailangan natin? Yung smoking gun mismo na talagang si Presidente yung bumabaril? Hindi mangyari kasi he's too smart for that. Akala niya dito ay meron siyang deniability by just saying, hindi, ito lang, there's no, no crime in threatening to kill, criminals. Teka muna, criminal sa sinabi mo. Hindi pa naman criminal yun eh. Yung criminal, yung guilty on final judgment. Di ba? Yun hindi eh. Di ba? Ano yung mga yun? Mga ordinaryong tao yun eh. So, paano mapapanagot na yung Pangulo? Ano yan? Alam nyo dito sa Philippines, sa mundo, meron day of reckoning. Meron day of reckoning. Kasi sir, yung findings ng Committee on Justice, hindi state-sponsored, hindi Duterte-inspired itong series of killings doon sa drugs and war and drugs. Well, I have a contrary opinion. And I believe a lot of those na bukas yung mga mata nila would see the same thing. Okay? Any follow-up questions? May answer, may answer. Masyado na ako maraming nakaawit. May invite mo ko dito. Kasi baka sabihin po, American ka, kaya... Dati pro-China. Ngayon pro-America. Kumaga, ayusin mo na yung Si FBR daw kasi, graduate na naman. West Point, kaya... Kasi nakausap niya si FBR. In one social gathering, but we talk about yung nangyari. So, the minute na nag-resign, sabi kasi ni Duterte, magkukonsultahin pa rin niya si FBR. Do you think open pa yung si former president? Wala na yan. PRSP na lang yan. Nini, Hindi na kailangan. But if they feel alluded to, then probably sila yun. Kita, naririnig natin. Di ba? So, sino na lang kayo na lang isa kayo nakita mo? Labasan yung mga doktor, probably sa Biblia. Sir, Mike. Senator Grace. So, ano naman tatlo na kayo, sir. dito? Apologies. Okay, sa akin naiintindihan ko pa kung ano ka lang quiet ka lang at tinatansya mo yung sitwasyon. Maintindihan ko pa yon. Pero to be an apologist, ibang level yun. Di ba? Ibang level. Is either sumisip ka or natatakot ka na ma-filean ka ng kaso or worse, you actually believe na tama yan. Di ba? Yun. Yung mga nakikita yung model is more on, natatakot silang Makasawmas. It can be all of the above. Sumisip-sip, takot, makasuhan, or the worst, naniniwala sila na tama yung ginagawa. ito ba yung mga kasama niya sa foreign kaya? And we're talking about Such as? Ha? we're talking about how many senators.
Maririnig nyo naman sa mga statements nila eh. Bias yung media eh. Ha? Bias kami, sir, kung kami magsasabi. Hindi. Siyempre, hindi ko na sila iningi. Kilala na nila kung sino sila. And yun yung frustrating sa akin kasi we ran nung we ran for the Senate precisely because itutulak namin kung ano yung ikabubuti ng ating bansa at pupunahin namin yung mga mali na nangyayari sa bansa. Ganun lang yun eh. And alam nyo, nung elementary tayo, simula pa tinuturo na sa'yo, alam mo yung kung ano talaga yung tama o mali. Di ba? Hindi naman tayo, I'm not being self-righteous, kaya nga pinupuna ko na lang yung mga talagang karumal-dumal at yung ikasasama ng ating bansa. So, yun. And that's frustrating. Mas frustrating ba, sir, na senators kaysa sa cabinet members? Because sa cabinet members were basically hired to support the president. Yes, pero dapat may meron ka pa rin prinsipyo, di ba? There should be a limit sa kahit konsensya mo na lang. Okay lang ba ito talaga? Itong nangyari, it's rising eh. Di ba? Everyday nakaka-witness tayo. Nire-report nyo naman eh. Pero parang we're getting inured to all of these things. Sir, are you able to vent this to your colleagues once in a while, like in informal talks or Psychologist. Yes. Yes. Pinag-uusapan ito. And kaya nga, for those na naririnig ko naman na they're not happy also with how things are going, and they choose to at least not to the apologies of the president. Ako, I appreciate that. Kasi maaring they're just giving him time to correct himself. Pwede mo pa sabihin yun. Ako, I'm allowing him that. Allowing them that. And o kaya, doon sila sa ibang issue magbabantay, okay rin yun. Pero yun na nga, to really make justifications, make alibis, and be apologies of the president, ibang yun eh, that makes you an enabler of these evil deeds. Sino lang yung hindi rin happy na nakakausap nila mga senators? Marami-rami din. Siguro, more than 10. Hindi happy. No, hindi happy. sabihin kahit more than 50 senador? Oo, marami. Baka sir dahil harap lang tayo. Ha? PR lang. Hindi. Well, hindi. Ako naman, kahit pa paano, I read the statements of everybody. Di ba? Alam mo naman kung sino yung mga apologies eh. Alam mo eh. Ilan yan. Iyan, yung mga na-interview nyo, nagbibigay ng justifications, ano pa, parang iniinganyo pa. But not Senate President. Starts with the letter. Letter A ba? Dalawang O sa So, papanood mo sa TV, sir? Hindi, sa akin again, to be fair kay Senator Coco Pimentel, Senate President, hindi siya apologist. At least dito sa mga issues that matter. So may elimination tayo sir. Di ba? Sa issues Okay, that sino yung matter, next, sir? hindi siya. Si Senate President. Isa natin, sir, siya dito, sir. 24 sir yun, makababa. Pero mas madali. Kaya natin. Alam niyo yan eh. Alam niyo yan. Sir, hindi O basta more than 10, you will apology. So ano, 50-50. No, More than 10. hindi happy. Oo. Yung iba, So more than 10. yung iba naman, they choose to remain quiet nga kasi nakikiramdam pa ano ba what's really happening. Which is, sa akin, ano rin,
shows a lack of concern. Kasi our ears are supposed to be on the ground. Baka sir, sobrang ka daw maaga. May bakit ano? Hindi. We're talking about 4,000 plus people killed already. Hindi ito time. Kundi, that's an alarming number by itself. Okay? Alright. Thank you. With that, thank you very much, Senator Antonio Feria. May more than 10 ang galit sa libutas. Dami ang Hindi naman niya pinaalam. Ilan lang yung mga katamaan dyan? Oh, roll kuya. Hindi ba lang? May ibang nasa abroad may iba na Pero anong wish mo kayo malaw? ayaw nga pala ng ibang Papanoorin kayo, may weather ha. Pero sir, may sino manonood na senador? Joel Villanueva. Patayan ka lang. Bulag nga, sir. Kasi may comment eh. Meron din. Meron mga program. Pinamas pa namin kanina. Sabi nga Shelly Benner release yung papatayan ka sa Ano, mag-campus pa kayo? Ganda. Yan. Ganda kami nun. Hack mo lang.